nung nakaraang pag-aaral po natin ng statement of faith, nandun na po tayo sa last part ng ating pag-aaral sa membership. So, si Pastor, hindi niya po mapagpatuloy yung topic about membership. Gusto niya po, naisip na po, please mag-completo po tayo. So, sana po, pag nagbigay ng schedule, Pastor, I think 6 to 8 weeks po siya magpapahinga muna sa kanyang karamdaman. After na po magbalik is, Lord willing po, makapagpatuloy po. Mag-announce po kami ng schedule. Kasi yung membership po is kailangan kompleto. At the same time, doon din po kasi yung appointment ng mga church para po sa awareness natin. So, sama-sama po natin ipanalangin mga kaloob. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigyan mo kami, Panginoon, ng tamang puso, ng motibo, Panginoon, na kami po ay magbigay sa inyong gawain. Nawa, Panginoon, bilang tapat na katiwala, Panginoon, kami turuan kung paano po namin gagamitin mga pera na aming naliko, pera ng church, Panginoon, para sa ikalalago, Panginoon, na ulan. Mga Panginoon, patuloy mo kaming gamitin, kasangkapan, Panginoon, daluyan, Panginoon, ng iyong biyaya sa lahat ng tao, Panginoon, kung maligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, kayo po ang aming tinataas sa aming mga buhay. Amen. So, sa oras po ito, akin na po tinatawagan. Pagbigay ng mensahe si Pastor Ana. Okay. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ang salita po ng Diyos ay babasahin natin. May nag-scripture reading na ba kanina? Babasahin. Okay. So, from Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Ang sermon po ay nakasenter sa verse 10. Pero kanina po, binasa po ninyo from verse 1 to 10 para mas maintindihan po natin ang konteksto. Pero basahin po natin ulit ang verse 10. Sabi po dito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which He prepared beforehand, that we should walk in them. Basahin po natin sa Tagalog version, ang verse 10. "Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran." Amen. Okay. What does it mean by being God's workmanship? I've heard na nitong mga nakaraang linggo, tayo po ay ipinapahayag po ang salita ng Diyos mula sa Efeso. Nung nakaraang linggo, it's verse 6 to 9 or somehow 8 and 9. And today po, ang ating verse is verse 10. We are God's workmanship. Once again po, purihin po ang Panginoon sa umaga na ito. Ang Diyos po ba natin ay mabuti? Amen. Tayo po ay workmanship or masterpiece ng ating Panginoon. Purihin po siya sa ating mga buhay. Okay? So, every one of us, nakagawa tayo ng isang magandang craft or magandang gawa mula sa ating likha, mula sa ating mga kamay. I believe na meron siguro ditong mga artists, mga artisans, or mga nagdililog, o sculpture, or mga gumagawa ng mga sa church, or personal. And when you do a masterpiece, pag nakagawa po tayo ng isang magandang likha, atin po itong ipinapakita sa lahat ng tao. Right? I've heard someone is, dito yung sino ba bang gumawa ng pulpit na ito? Right? May kapatid natin sa pananampalataya. That is a masterpiece.
that will be appreciated from generations to the next generation. Okay? Ako po ay isa ding artist, and there is meron po akong isang masterpiece na talagang I'm proud of. No? Whenever I bring my members sa Davao City, lagi kong sinasabihan sila, pumunta kayo sa MacArthur Highway, sa tapat ng University of Mindanao. Ang unang mural painting sa ilalim ng underpass, ako ang gumawa niyan. So whenever may mga Bible study ko, pupunta ng Davao, dinadala ko sila doon. Sabi ko, tingnan mo, ako ang gumawa ng mural painting na yan. You know, I did that mural painting last 1996 when I was third year high school. Ngayon, parang nag-fade na siya, may mga nag-vandalize na, tapos parang nag-fade na rin yung ibang part ng color. That was the time when I was third year high school, siguro 16 or 15 years old. I joined the competition sa POPCOM, Commission on Population. And I was the representative sa school namin. And I got an award from that. So I am so proud of, no? Whenever I tell to my members, ako ang gumawa ng painting na yan. Hanggang ngayon, nandyan pa, nakatayo pa rin. So, something like that. I've also met people here in Bacolor. Nang pumunta ako sa Bacolor, first time I went to Pampanga, I was amazed sa mga tao dito sa Pampanga, lalo na sa Bacolor, kung paano po sila maglilok ng mga sculpture. And I believe that is really a masterpiece. Talagang realistic. Realistic yung contour ng mga sa face, yung nature tsaka detail ng buhok at saka sa mata and all. Sabi ko, wow, napakagaling ng mga taong ito, napakagaling sa sculpture. That's why siguro dinidisplay nila, nilalagay sa mga highest places, and people will adorn on that sculpture, di ba? And talagang sabi ko na kakaiba ang artistry ng mga taong ito kumpara sa ibang lugar. Kasi kung pupuntahan mo sa ibang lugar, kung titingnan mo yung the way how they gagawa sila ng sculpture, para silang parang mascot lang ng konti, walang masyadong detalye. Pero dito talagang realistic. That is amazing, right? Something of a masterpiece or workmanship, yung gawa ng Panginoon. In verse 10, sabi nga dito, we are His workmanship. At ito po ang dapat po nating tandaan ng mga Kristiyano. Sabi po ng verse 1 hanggang verse 9, verse 6 hanggang 8, it talks about our salvation. But verse 10, something that we should think about on what we should do when we are saved. Ang dapat po nating gawin dahil tayo po ay ligtas ng Panginoon. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Look at this. Yung Ephesians chapter 2, yung context po nito, pinapakita yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Pagsunod natin sa biyaya ng Panginoon dahil tayo ay iniligtas, at ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon because we are saved by His grace and mercy. So, when we look at that, yung Ephesians, it talks about God, ang kanyang dakilang planong kaligtasan, and the church. When you look at other letter, yung Colossians, it talk about God, Christ, no, yung lordship niya, yung the preeminence of Christ, and the church. Pero yung Ephesians, he talks about more of the church, the destiny and the direction of the church. Verse 10 talks about that. And that is what you call workmanship. Kung titignan po natin ang verse 10, sa English version, sabi niya, for we are His workmanship. Pero kung titignan po natin yung original letter, pagkasulat niya, of His, we are His handmaid. Of His, we are His workmanship. Ibig sabihin po dito, pinapakita po dito yung possessive pronoun. Nagsimula po tayo ay inangkin, or that we are created by God, or we are possessed by possessions of God. Kaya po sabi doon sa 1 Peter, we are His kingdom, we are His people, a mighty and special creation, possession of God. So it all starts with God. We are God's workmanship. And when we say workmanship here, it means that we are a handiwork of God, a masterpiece of God, no? Yung obra maestra ng Diyos. And the Greek word that is used here is poema, which is crafted with skill and purpose. What does workmanship mean to us Christians? Nowadays,
when we look at our lives, kung titingnan po natin yung buhay natin, sometimes, sa journey natin, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. At times, we fail. At times, tayo din ay natisod, di ba? Pero kung titingnan po natin ang ating identity at sino tayo, dapat babalik tayo sa ating justification. We are the workmanship of God. When you look at the workmanship here, it means about creation. At ang creation na ito, yung muli nating pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus, yung binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. And when you look at that creation, i-compare po natin yan sa Genesis chapter 1, the first creation. Ano po ang sabi doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters of the deep. Right? So, ang Diyos po ay kumilos at nangunguna. In the midst of nothingness, ginawa ng Diyos ang lahat. And that's just God said, nagkaroon ng liwanag. God said, nagkaroon ng expanse between the skies and the waters. When God said, nagkaroon ng vegetation. At sinabi ng Diyos, nagkaroon ng hayop, at nagsalita ang Diyos, ginawa niya ang tao. And when you look at the creation, no, lalo na po sa paggawa ng tao, God is so intentional yung paggawa po niya ng tao. He created man. No? Yung intentional po niya sa paggawa ng tao, paggawa niya sa kay Adan at saka sa kay Eva. The rest, just He spoke. Nagsalita lang ang Diyos. But with man, He is intentional. Pero alam po natin ano ang nangyari sa first creation ni Adam. No? The first creation failed. Adam failed. But when you look at the second Adam, who is Jesus Christ, He did the second creation, and that is our salvation. Tayo po, ito po ang ating kaligtasan. And because the second Adam is perfect, the second Adam is God who became man, who works for our salvation, no? Tayo po ay talagang tunay na handmade or masterpiece or handcraft of our God. That's the second creation, and that is our identity, and that is who we are. So, tayo po mga Kristiyano, dapat po nating maintindihan nun. Sabi nga dito, we have been created by God. Tayo ay ginawa ng Diyos. Kaya nga, sa journey po natin, at times, tayo ay nanghihina. And there are also Christians who comes to me, sinasabi po nila, Pastor, totoo ba na ako ay ligtas? Pastor, bakit hindi ako nagbabago? Although alam ko naman, pero nag-i-struggle pa rin siya sa buhay niya. Why is it na nakakaranas ako ng ganitong mga pagsubok sa buhay ko, and even personal, even in health, wherein sabi niya, I am a creation of God. God has worked in my life. God lives in me. Kasi nga po, ang creation po na ito is the spiritual creation. Hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay. Right? Habang tayo po ay nabubuhay, nandun po tayo sa mga challenges, marami po tayong ginagawa pa sa buhay natin, at marami pa po tayong pagdadaanan pa sa buhay. Kaya po nagpapatuloy ang creation ng Diyos. Kaya nga, when you look at that new creation, it means finished, but not yet. Una, sa justification, tayo ay niligtas na ng Diyos, we are the creation, ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay, pero not yet, kasi hindi pa tayo glorified, nagpapatuloy pa. And sa ating personal experience dito sa mundo ng mga Kristiyano, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga temptations. Sometimes we fall, pero alam po ninyo, babalik po tayo sa ating identity. Huwag po tayong mawala. When we understand our identity, that we are God's creation, we continue to move forward because it is the Lord who worked in our lives. Our life is identified in the Lord. Amen? Being God's creation or being God's workmanship means that we are formed by God's hand and we are crafted with skill and purpose. Do you agree with me? We are crafted with skill and purpose. And it means that it is a unique design of God for our lives because we are a unique masterpiece. We are created with individual strength, talents, and characteristics. And so, when you look at here, workmanship of God, no, it proposes against the present
trend or the present proposition on the creation, on the origin of man, yung tinatawag po nilang evolution. Hindi lang po tayo nagawa sa mundo nito out of explosion, out of accident. Diba? Sabi nga nila, no, there was a Big Bang explosion billions of years ago. Pagkatapos noon sa explosion sa universe, ang mga planeta, ang mga bato sa kalawakan ay umikot-ikot hanggang sa ito ay nag-cool down. Nung ito ay lumamig, nagkaroon na ng mga elements, nagkaroon ng tubig, hanggang sa nagkaroon ng single-celled organism. And then with that single-celled organism, nag-develop, tapos naging isda, di ba? And from the oceans, sila ay lumangoy hanggang sa nag-develop sila ng adaptation, nagkaroon yung fins nila, nag-develop ng limbs, hanggang sa sila ay nakakalakad na sa lupa. And from that, for many years of evolution, yung paglakad nila sa lupa, hanggang sa naging ape, no? Hanggang sa nag-develop, hanggang sa naging Homo erectus, right? And then hanggang sa naging tao, Homo erectus tao, no? Hanggang sa ganun. So, ito yung mga philosophy na pinapangaral sa atin sa mga panahon na ito, right? Lalong-lalo na sa educational institutions. Pero, sabi po dito, we are not just someone else that was created out of accident, but we are created by God with intention and with a purpose. Kaya nga, sabi nga nila, no, this opposed to the secular science nowadays. Pero meron din naman mga Kristiyano na Christian science na naniniwala sa siyensya na nagsusupport sa Biblia. Kasi kung titingnan po natin ang lahat ng tao at lahat ng creation, kung titingnan natin yung biological feature ng tao, no? At kung titingnan natin yung kahit na yung mga halaman, makikita mo that this is not something else that exists out of accident. There is a purpose. Mayroong purpose. May purpose. Bakit yung ibang mga hayop makapal ang kanilang balat dahil nandoon sila sa malamig na area? Bakit mas makapal ang kanilang mga hairs or fur dahil sa malamig na area? Bakit mas ang klase ng creation ng creature na to dahil sa kanilang mga features? And if you look at man, kung titingnan po natin ang tao, makikita natin ang sabi ng mga scientists sa taxonomy, sa understanding nila sa feature ng tao, it was divided into 3 parts: the head, the thorax, and the tail, or abdomen and the tail. Ganun din yung tao, ganun din po yung hayop, at ganun din po yung mga insekto. And this did not happen by chance. Diba? It did not happen by chance. And if you are going to look at man and i-dissect po natin ang tao, titingnan po natin ang kaloob-looban ng tao hanggang sa smallest particle of man, makikita din po natin na bakit nagkakaroon ng pagkakaisa, united yung katawan. Kasi kung titingnan natin, 'di ba, yung parte ng ng atoms, may neutron, saka proton and the electrons. These things will just repel with each other. 'Di ba? Especially yung neutron and the electron will just repel kasi they will just repel, but something that works in them and held them together. Sabi nga ng Ephesians, it is Christ who held everything in place. So, man is God's workmanship. Keeping the universe and keeping the human body alive is something that is special and mysterious. Kaya nga, it takes God's power. Paano ka gagawa ng isang tao, magduduplicate ka ng tao, kahit pa sa generation ngayon, na gumagawa na ng AI, no? Meron ng mga emotional aspect na ang AI ngayon, gumagawa na sila na parang duplication ng tao, pero no one can duplicate God's greatest creation, and that is man. Amen? No one can duplicate man. Kaya nga, so amazing, no, yung paggawa ng Diyos sa tao. We are formed by God's hand and crafted with skill and purpose. More than the physical image of man or aspect of man is the spiritual creation na sinasabi po ni Pablo dito. And that is our salvation.
That is the new creation. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, in Him we are a new creation. The old has gone and the new has come. Kung i-compare po natin sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Ang Diyos, ang banal na Espiritu, ay hovering over the surface of the water. And you know what that hovering is? Hindi lang yung eagle na lumipad ng ganon, but that hovering is that there is a creation that is happening. Creation, there is, gumagawa ang Diyos. And when He made that, yung heavens and earth, yung mundo na ito, talagang He put everything into order. In the same thing, sa new creation, ang Diyos din po ang kumilos. If God works in the creation of the universe, and He is intentional, lalong-lalo na sa paggawa ng tao, much more sa ating kaligtasan. Because it is the Father who knew us and chose us before the foundation of time, the Son who died on the cross for our sins, and the Holy Spirit who put into effect yung kaligtasan na ating nararanasan. So, that salvation, ang ating kaligtasan is a product of God's workmanship. It is a creation. We are creation of God. And as creation of God, He is our Creator. Therefore, we are like servants of God. Sumusunod tayo sa kung ano ang direksyon at ano ang gusto ng ating Creator. And we knew that doon sa book of Jeremiah, by which yung gumagawa ng pottery, siya ang gumagawa at humuhulma kung ano ang gusto niyang gawin sa clay. And we are like that. We are handcrafted of God. God designs us for a purpose. And at times, sa ating mga buhay, sometimes we fail, sometimes sa paggawa sa atin, nagde-deform ng konti, sa paggawa ng clay, and then sometimes we ask, bakit ganito? Bakit binago? Ganyan. But when we know about God's will and purpose for our lives, we will follow and obey God. Because one thing, we are only creation of God and He is our Creator. We cannot demand anything. The Lord, make me like this. Do that, something to me like that. Kasi ang Diyos ay may dakilang design. He has the great design for our lives. Sabi nga ng Psalms chapter 139, verse 15 to 16, my frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Amazing, di ba? You knew me. Kilala mo ako, O Diyos. Kilala mo ako when I was formed in secret. When you have seen me, yung hindi pa na-form ang aking buong katawan, kilala na tayo ng Diyos. God knew us. He knew us before the foundation of time. Kaya nga, sabi nga ni Jeremiah, God knew me. And He has a purpose for him. That's why he just follow and obey God. Ano po yung nangyari kay Jeremiah? Sino po siya? Ang tawag po sa kanya, he is the weeping prophet. Bakit? Lagi siyang umiiyak. Palaging may nakakaharap siya ng mga struggle sa buhay. Ang daming mga pinagdadaanan ni Jeremiah to the point na hinulog siya sa balon, to the point that he cooked food out from dung. Yun po yung nangyari kay Jeremiah, but he did not complain to God. He continued to follow and obey the will of God. And ganun po tayo. Kasi sometimes in our lives, we face so many difficulties and challenges in life. Sometimes we cannot understand, kung ano pa ang nangyayari sa buhay natin, but you know that we are created by God and we are God's workmanship. This body, ikaw ay ginawa ng Diyos. Sometimes people would look at you that you are just nothing. Di ba? Hindi kayo na-appreciate ng ibang tao. But you know what? You are God's workmanship. And so, when He talks about workmanship, He talks about individual Christians and also the church. Individual Christians
because we are saved by God according to His grace and mercy. And when you are saved, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay naging parte ng pamilya ng Diyos. And that is the church. And so, tayo pong lahat na nandito sa church, bawat isa po sa atin ay gawa ng ating Panginoon. Amen? Can you look at the person beside you? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. That is God's masterpiece. That is God's workmanship. Nakita niyo na ba ang inyong position o ang inyong role o ang lugar ninyo dito sa church? No? Sabi nga nila kapag katapos mo daw mag-aral or ikaw ay nagsisimula ng maghanap mag-venture sa buhay, parang marami ka daw pupuntahan pa mga trabaho hanggang sa balang araw, makikita mo rin yung niche mo, di ba? Kung saan ka talaga nababagay, eto talaga ang gusto ko sa buhay ko. Kaya doon muna paglinangin lahat-lahat ng iyong skills para doon ka mag-improve at doon ka mas maging effective. Tayo po ba, nakita na ba natin ang ating niche dito sa church? Kung saan po tayo mas effective, saan po tayo mas gagamitin ng Panginoon upang mas mapaglingkuran natin ang ating Diyos. Amen? So, God's workmanship. And so, second point is that you are created for a purpose. Basahin ulit natin ang verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng unang upang siya'y ating lakaran. Okay? So, ibig sabihin, we are created for a purpose. At ano po yung purpose na yan? We have to do good. Kaya itong workmanship na ito, we are created by God, created in Christ for good works. Everybody say good works. Ang Kristiyano, ang taong ligtas, ay gumagawa ng mabuti. No? Hindi kailangan gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Ephesians 6:8 and 9, for we are saved by grace of God, not of ourselves. For we are saved through faith. It is the grace of God, not by works, lest anyone should boast. Tayo po ay niligtas dahil sa gawa ng ating Panginoon. We are saved. And as we are saved, we are in continuous transformation and we are being shaped more and more into the image of Jesus Christ. We are refining our lives more and more into like Jesus, to be like Jesus Christ. Amen? Pero po, sa church, sometimes natitisod tayo sa ating mga kasamaan, sasabihin natin, bakit ganun siya? Bakit leader pa naman? Bakit ganito? Sometimes we complain with our brothers and sisters, di ba? Nagko-complain tayo, bakit ganyan sila? Pero kung titignan po natin, ang pagkilos ng Panginoon sa atin, it is an ongoing transformation. Okay? First, positional sanctification. We are sanctified, perfect, and complete, and justified in the sight of God. Ligtas na tayo. Pero meron tayong tinatawag na progressive or experiential sanctification, transformation, continuous transformation by which tayo ay sinishape ng Panginoon, minumold ng Panginoon more and more into His image and likeness so that we will become like Christ. Right? So kaya nga, ito sa sanctification and part na ito, tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Binabago araw-araw. Hindi tayo nag-worse ang Kristiyano. Diba? Bagkus tayo ay patuloy na lumalago sa ating pagkakakilala sa Diyos, lumalago sa ating pananampalataya, lumalago sa ating pag-serve sa Kanya. Sapagkat nagpapatuloy po ang transformation sa ating buhay. Hindi ko rin sinasabi na perfect na tayo because there are other people sa sanctification. Hindi naman pare-pareho po ang journey natin. May iba na mabilis ang kanilang journey, no? Mabilis ang kanilang pagsuko at pag-surrender at pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pag-serve sa church. But there are also people who are just slow, pero consistent. Di ba? Sometimes we say, bakit mas nauna pa siya sa akin? Mas nauna akong pumunta ng church, pero ngayon, mas naging leader na siya. And sometimes, yung mga
mga leader na, sometimes they look down on the people. Ako, bago lang ako sa church, pero grabe na, nagsiserve na ako, eto na yung nagawa ko at naibigay ko. Kayo, matagal na kayo dyan, pero hanggang ngayon, ganun pa rin kayo. Di ba? We cannot compare. Iba-iba po ang ating journey. But one thing is clear, tayo po ay tinawag ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Amen? We are called by God to do good works. You are created for a purpose. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for what? For good works. What is this good works? From the word agathos, which means good or excellent in many kinds. Ayun po yung Kristiyano. Good or excellent in many kinds. Titawag ko po ito na that is an ideal, no? Idealistic, no? Ideal thing na ating susundin. Good and excellent in many kinds. But the point here is that we have to look at on that ideal. Titignan po natin yung goal natin, pero pagsusumikapan po natin hanggang sa kung ano po yung kakayanin natin. Pagsusumikapan natin. Sometimes, hindi natin abot yung ideals na iyon, no? But the point is that is our goal. Kasi hindi naman tayo talagang perfecto. But that excellence, no, that excellence, one day, na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, one day, we will be thoroughly and completely perfected by God. To do good works, sabi ng mga Greek or mga secular philosophers, sabi nila, no, the greatest good or the highest goal in life is to do the greatest good. Sabi ng mga moralist or mga Greek philosophers. Kaya makikita mo ang mga Grego doon sa panahon ni Pablo, sa Areophagos, sila ay laging pupunta doon at nag-usap-usap. Pinag-uusapan nila kung paano ma-achieve ng tao ang pinakamataas na kabutihan. Kaya sila po ay nag-usap-usap sa mga religions sa buong mundo. No? Doon sa Ephesus, sa Areophagos, sila pinag-usap-usap. Pag meron mga philosophy, meron mga bagong religion, meron silang makikitang ganito, pupunta doon at pag-uusapan nila. Bakit gusto ng mga taga-Athens, ng mga taga-Athens, na mas malaman ang iba't ibang mga philosophies? Because they want to experience and they want to do the greatest good. Gusto nilang gawin ang magandang gawain. And that is the highest goal in life. Yun yung philosophy nila. The highest goal in life. Pero kung titingnan po natin ang Buddhismo, no, at ang mga Hinduismo, to the point na, example, yung variants ng Hinduism na Jainism, di ba, may ganoong grupo, na kung saan makakakita sila na mga insekto, mga lamok o langgam, hindi po nila papatayin iyon. Because that is life. Possible na nandoon yung espiritu ng pumanaw nila mga kamag-anak. So they should not kill that. Kaya nga, kung pupunta na sa templo at maglilinis, they have to put mask over their face para hindi nila ma-inhale, para hindi po sila makagawa ng kasamaan. That's why they have to do good. Ganun sila sensitive sa paggawa ng mabuti. If you look at the Buddhist people, no, they are so honest. Honest. Sabi nga nila, pag nandun ka daw sa Thailand, basta makikita mo, magagalang yung mga tao. Pag naiwan mo yung cellphone mo, ilalagay lang nila sa ibabaw ng sasakyan mo para makita mo, paghahanapin mo. Bakit? Because of the philosophy. The greatest goal in life is to do the highest good. I have to be good. Because so that in my next life, sa aking susunod na buhay, maaari ako ay na-elevate sa mas mataas na katungkulan. Hindi ka na alipin, baka ikaw ay anak na ng mga hari or prinsipe, di ba? Sa susunod na buhay mo. That's how they look at the goodness. Kaya nga, yung goodness na yon sa mga philosophy, worldly philosophy, is rooted on their work. Dapat gumawa sila. Gagawa ako. Rooted on man's effort. And that is self-centered. You know what? Yung Christianity, yung first brand of Christianity na dumating dito sa Pilipinas for more than 500 years.
Di ba? 500 years ang Christianity dito sa Pilipinas. And for 333 years, tayo ay sinakop ng mga Espanyol. The brand of Christianity na inintroduce sa mga Pilipino is the Christianity of works. Kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas at patuloy na maligtas. That is why, merong mga novena every night na dapat gawin, di ba? Merong mga events and celebrations na dapat i-observe. May mga araw na dapat i-observe. Para ikaw ay manatili sa iyong kaligtasan. And there are also something that you have to give so that you can be safe. Hanggang sa dumating nga ng point doon sa panahon ni na Luther, 15th century, 14th to 16th century, makita natin na to the point, no, na kailangan mo pang bumili ng mga papel, prayer paper, bumili at magsakripisyo para ipag-pray mo ang mga mahal mo sa buhay para sila ay maligtas. O di ba? So kailangan na para maligtas ang mga mahal mo sa buhay na namatay, kailangan gumawa ka ng mabuti ngayon. And you have to purchase something for their salvation. So, people, the worldly philosophy, no, na ang pag-aakala nila is that when you do good work, you will attain 100 points. 100 points to heaven. Do another good works, another points to heaven. Yun naman ang ginagawa nila, di ba? Bibili ka ng indulgence, tapos, if you do that and pray, and then, when a coin from, yung hinulog mo doon sa yung coin, soul from purgatory would arise. Isang na naman na hanggang sa isang andanan na naman, hakbang ng hagdanan, at sa ibang hakbang ng hagdanan, hanggang sa sila ay makaalis sa purgatory. That's what we think. And that reality, no, that teaching is real to human nature. Because gusto natin na tayo ang in charge sa ating buhay. Tayo ang in charge sa mga ginagawa natin. Kaya nga, because we are in charge, we try to attain something through our works, through our good works. So sabi ng isang theologian, the more we strive for God's perfection, all we can see is the extent of our deviation. Ibig sabihin, gusto kong ma-achieve yung good works na yun, para gawin ko ang kabutihan, para abutin ko ang Diyos. Pero the more na ginagawa natin yon, the more makikita natin ang reality na sobrang layo pala natin sa Diyos. And so, because of that, no, ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Siya po ay ang gumawa ng kaligtasan. You are created by God. He make us a new creation, and that new creation in us is to do good works. And what is that good works? We will excel in many kinds. Fertile soil, a productive tree, a tree that is planted malapit sa ilog. Every day, whatever seasons, dahil may tubig sa ilog, he is nourished. Diba? A tree, just like a soil na binubungkal, no? Palaging binubungkal at inaayos so that maging maayos ang lupa at patuloy na mamamunga. So, this is what God desires for us. We will do good work. Amen? So, ano nga ba ang good work na ito? This good work, to the philosopher, no? To the outside philosophies, para sa kanila, the good work is to attain the highest good. Para maabot ang good work na ito, yun ang purpose of man. But to Christians, sa ating mga Kristiyano, good work is the fruit of our salvation. Amen? Ang mabuting gawa ay ang bunga ng ating kaligtasan. What is this good work? This good work involves moral uprightness. Sabi mo sa katabi mo, moral uprightness. Are we morally upright? Ha? Morally upright ba tayo? Ha? You know what? We are not.
yes, we are morally upright and we are righteous in the sight of God. Pero dahil nasa katawang lupa tayo, sometimes we deviate, sometimes nagsa-sidetrack tayo, pero dahil naintindihan natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, babalik at babalik tayo sa main line. Amen? But this good work is to be morally upright. Mamumuhay tayo ng totoo, mamumuhay na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pangalawang good work na ito involves generous gifts to bless the needy people. Kanina, you have that collection to give to the needy people. Yes. And that's an example of good works. That's an example of how we help one another. Yung tinutulungan po natin ang ating kapwa. Una is mamuhay ng marangal at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos at sa bawat isa. Pangalawa, mamumuhay na tumutulong sa ating mga kapwa. When you look at the people in the Bible, yung mga tumutulong sa kapwa, sila po ay binibless ng Panginoon. Tingnan po natin yung widow, yung babaeng balo sa Zarephath Paneah. When the prophet of God went there, nung pumunta ang propeta ng Diyos sa kanyang tahanan dahil nagkaroon nga ng crisis or nagkaroon ng drought o tagutom sa lugar na iyon. But the widow, binigay po niya ang last na flour, ang last na oil na kanyang lulutuin kasama ang kanyang anak at yung pagkain na yon ang last na lang nilang kainin. Hanggang sa pagkatapos nun, mamamatay na sila kasi wala nang pagkain. But when the prophet of God went there, the Lord blessed their household. Namatay yung anak niya, but the prophet of the Lord prayed over the boy and he was revived. And later on, hindi po nagkulang ang kanyang tahanan. Amen? When you look at also the New Testament, lagi pong sinasabi ng ating Panginoong Jesus, beware of the Pharisees and the Sadducees. Bakit? Beware of them because sila ay nagpalakad-lakad sa mga streets and they look out for people and they pry on the widows and mga old people. Kasi ito pong mga widows at saka yung mga matatanda, sila po yung madaling nadadala ng mga magagandang salita. No? And so, just like the Pharisees and the Sadducees, they like to go there and then look at those widows and yung mga old people and pray for them. And after that, they receive some collections. So, beware of them. Diba? So, the point there is that lagi pong sinasabi ng ating Panginoon yon, and He wants to protect the widows and the old women, old members of the church. Ganon din po ang sabi ni Pablo na caring for the old members and the widows of the church. But you know what? Jesus also highlighted the good works of the widows. Nung nandoon sila sa templo, marami pong mga box doon, and then people are giving their offering. Alam po ninyo yung mga box doon sa templo na offering nila, malalaki po yun. At bago po napasok doon yung box, it was made of metal, brass metal, na bago mo ihulog doon, malawak po siya. No? Kaya pag maghulog ka ng isang coin, may sound yun hanggang sa mahulog doon. What if maghulog ka ng maraming coins? It's like a trumpet. Marinig lang lahat ng mga tao. Maghulog ka ng maraming coins doon. Talagang maingay na maingay. And all the people can hear. And they say, eto, yung pinakamayaman, nagbibigay ng malaking offering. But Jesus look at the old woman. And the old woman gave her the last of her penny. And Jesus said that she gave more than these people. And that is what you call goodness. Even yung widow na dapat tulungan, pero yung widow pa ang nagbibigay ng offering sa loob ng church. So this goodness, bakit sila gumagawa ng mabuti? Bakit gumagawa ng mabuti ang mga Kristiyano? At times, that at the expense of our health or pagod na tayo, wala na tayong kalakasan, pero nandoon pa rin tayo, magsiserve pa rin tayo sa church. Bakit gumagawa pa rin ng kabutihan? Kasi nga, naintindihan natin na tayo ay ligtas. You know what? This good work, I just realized last Friday, and I appreciate my wife
Di ba, bagyo nung Friday, no? Tsaka hindi man ano. And then, walang klase. Pero, nagkaroon kami ng schedule na merong fellowship sa CCA, City Colleges of Angeles. And, nag-schedule ng fellowship, tapos, right on that day, walang klase. Pero ayaw ng mga estudyante na i-cancel. Because there are 18 students who really wants to have fellowship. And ang wife ko, siya ang pupunta doon para mag-share ng devotion para sa mga students. And when I was at the house, umuulan-ulan or makulimlim at the time, sabi ko, huwag ka nang pumunta doon. Ako pa yun, ako yung pastor, ako yung missionary sa campus ministry. Huwag ka nang pumunta, lagi ka na lang ano-ano. Tingnan mo, pwede namang ibang alumni na lang ang gumawa doon. Huwag kang pumunta. And then I just went out of the house. I ride my bike, and then went to Porac, and just enjoy kasi ayoko talaga na paalisin siya. Pagbalik ko ng bahay, nawala na. Pumunta ng Angeles. Sabi ko, magta-tricycle palabas ng Tinejero, sasakay ng jeep papunta ng intersection, sasakay ng jeep papunta ng Telebastagan, sasakay ng jeep papunta ng Angeles, apat na sakayan, tapos pupunta pa talaga siya doon. Diba? So, talagang chinat ko siya, ikaw talaga, masyado kang blah, 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 ganyan. So, ako yung pastor, ako yung tapos ayaw ko na papupuntahin siya doon. But you know what? She really wants to really go to the students and do the ministry. And sabi ko, wow, kasi nitong mga nakaraan, sumasakit yung tiyan niya, gusto niya magpahinga, pero pumunta pa talaga siya. Ako yung nagagalit, but pumunta pa talaga siya. But when pagkagabi, nakita ko na hinatid siya ng member namin sa Angeles, hinatid siya ng sasakyan sa church. So, na-amaze ako. Kasi kung hindi siya pumunta, sino ang magte-take care sa mga 18 students? And those 18 students, yung iba galing sa Magalang, galing ng Porac, galing along the Angeles area, at talagang pumunta ng Angeles kasi gusto nilang makipag-meet, gusto nilang magkaroon ng fellowship. You see? Sometimes, this thing is, bakit tayo nagsiserve sa ministry na pagod na ako, walang-wala na rin ako, di ba? Meron pa akong sakit sa katawan, meron pa akong inaalagaan, pero bakit pa tayo mag-serve sa ministry? Bakit tayo gagawa pa rin ng ganitong mga gawaing kabutihan? You know what? Because of commitment. We understand ourselves before God. At yung mga kabutihan na ating ginawa ay hindi maikukumpara sa biyaya at habag ng Diyos sa atin. Kaya nga, at the time, I become a Pharisee. My wife become at the time, no? Siya yung talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ko, lagi na lang tayong ganito, ganyan. Ako, bagyo ngayon, mag-enjoy ako sa sarili ko, sabi ko. But she went there and then she just meet the students. And that is amazing. God wants us to do good works. Amen? God wants us to excel in many kinds of our lives, in every areas of our lives. Dahil kung tayo po ay tunay na naka-anchor ang ating pananampalataya sa Panginoon, tayo ay tunay na nakaka-receive ng Word of God, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikipag-fellowship sa Panginoon through our personal time of prayer and meditation, tayo po ay magiging matabang lupa, patuloy na pagpapalain ng Diyos, bibigyan ng kalakasan upang tayo ay makakapag-serve sa Kanyang kawan. Makakapag-serve sa isa't isa, makakapagbigay sa isa't isa, because God wants us to do good work. Amen? 2 Timothy chapter 2, verse 14 says, remind them of these things and charge them before God, not to quarrel about words which does no good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to God as one approved, just like a worker of God, na hindi gumagawa ng mga bagay na hindi ikinagaganda, kundi bagay na kabutihan. Tulad ng nangyari sa context ng 2 Timothy na yan. There are some leaders in the church who wants to argue over petty issues. Gustong pag-usapan yung mga bagay na hindi naman malaking bagay, pero gustong pag-usapan at palalakihin ang mga maliliit na bagay. But hindi natin pag-usapan yung mga bagay na makapag-edify, paano natin i-improve ang ating church, paano natin i-serve ang bawat isa, paano tayo makakapag-minister sa bawat isa. But you know what? With other people who wants to talk about petty issues, who wants to quarrel about
words. No? Sa mga kaunting mga salita lang na mga, bakit ito yung sabi mo, ganyan yung sabi mo, bakit ganito yung statement mo? Hindi na po ba pwedeng pag-usapan natin kung paano tayo lumago sa ating pananampalataya at paano tayo mag-improve at maayos ang ating church? Kaya nga sabi niya dito sa Timothy, you have to remind your people, charge them not to quarrel about words which does no good. So God wants us to do good works. What is that work? Serving Him, loving Him, serving one another, being a channel of blessing to one another. Amen? Not just to just talk about petty things, but look about, ito yung sabi na sa amin, no? I was young, sometimes we have to agree to disagree. I don't agree with you. Pero sige, itong mga bagay na yan, hindi naman ganun kalaki. Okay, let's move forward and go on sa mission natin sa ating church. That is good work. Good work is the result of our salvation. Amen? Amen? Third is that your good work as a natural result of salvation. Yes, ulitin natin ang verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk with them, in them. So, nahinanda ng Diyos sa atin. Okay? So, ano yung good work na ito? Which God had prepared beforehand. Yung salitang prepared beforehand is aorist, indicative, active. Ibig sabihin, it's a form of past tense, indicative, which means it is a statement. Yun na tayo. Your identity, who you are, active, still actively working in our time today. Kumikilos ang Diyos. So that talks about the salvation that has been sealed, justified, and salvation that is being continually experienced, sanctification. And it also talks about the doctrine of predestination. That word beforehand is that before you are created, before you were formed in your mother's womb, before the world has begun, you are already in the mind of God. God is working in your salvation. That is why your salvation is in the hand of God, the Father who chose us and who knew you. Kilala ka na ng Ama. The Son who died on the cross and on the cross who saves you, who justified you, who redeemed you, and the Holy Spirit who applied the works of salvation in our lives and continues na na-experience natin ngayon. Kaya nga, ito, yung good work na ito is the result of our salvation. These are the actions and the works, no, that is performed and expressed because of our new nature. Hindi po sa old nature, but our new nature in God. These are the actions that can be carried only when we live our life that is abundant in Jesus Christ. A life that is abundant in Christ. A life that is being cultivated. Okay? I would like to remind once again sa parable of the soil. Di ba merong 4 na klase na soil? Ano yung una? When the farmer planted, yung unang mga buto nahulog sa daanan, on the wayside, no, daanan, pathwalk. At dahil nga na-expose yung mga buto, dumating yung uwak, mga ibon, at dinagit. Nawala. Pero yung ibang mga buto, nahulog doon sa rocky soil. Tapos tumubo, pero hindi naglast. Yung iba naman, nahulog sa thorny soil. Tumubo, sabay ng mga tinik-tinik. Nung lumaki na ang mga tinik, hindi rin naglast. It was choked. Pero the other soil is in the good soil. And then, it grew, di ba? At namunga, nag-multiply 60 times, 90 times, 100 times. When I was, actually,
before I look at this na, itong good soil lamang ang Kristiyano at ito. But you know what? When I studied last September, I went to Davao, I met yung teacher namin is talagang naintindihan niya yung context ng Israel at inexplain niya itong good soil na ito, no? Yung parable of the soil. It gives me another perspective of what and how it is. Kasi nga, yung parable of the soil, hindi yun applicable, yung lugar na yun, sa iba't ibang lugar ng Israel. It is in the context doon sa lupa na malapit sa Jordan River. During summertime, no, walang masyadong tubig sa Jordan River, kaya dried ang soil. Walang masyadong tubig. But during the winter time, naiipon yung tubig sa bundok, doon sa itaas, sa Mount Hermon, doon sa Pero pagdating ng springtime, umaagos ang mga tubig mula doon sa northern part hanggang sa Sea of Galilee, at ito ay dadaloy sa Jordan River papuntang Dead Sea. At kung dadaloy ito sa Jordan River, yung mga plains doon na walang tubig, babahain yun. Babahain. Di ba? And as a farmer, ginagawa ng mga Hudyo at that time, naglalagay po sila ng mga stones dahil ito yung nila, ito yung mga boundaries nila. May mga boundaries sila ng kanilang mga lupain at kung saan sila magtatanim. But at the time na ang plains ay babahain, it will be flooded, no? Ang mga soils, ang mga thorns, ang mga stones ay magkahalo-halo. And pag maghalo-halo na yon, doon na sila ulit magtatanim at magsasaboy ng kanilang mga buto. And you know what they did? They have to cultivate the soil. Remove the rocks, tanggalin ang thorns, tanggalin ang mga, mga balakid, upang sa lumago at maging maayos at maging good soil. Paano po ang connection dito sa ating mga Kristiyano? We need to look at the Word of God. If we want to understand more God and His purpose and will for our lives, if we want to grow in our good works so that we will become a fertile soil, so that tayo ay maging fruitful, let us continue to work, to allow God to cultivate our hearts. Tanggalin ang mga bato, tanggalin ang mga tinik. At ito po, yung action na iyon, that is an act of preaching to the Word of God and listening to the Word of God. If we want to be productive, if we want to do, so because we want to do good works, if we want our lives na maging useful, then let the Word of God work in our lives. The role of every preacher, Christian expositor, is to preach the Word of God and cultivate the soil. Christians, sometimes we can say, ako, good soil na ako. Yung iba, hindi yung Kristiyano kasi ako. But you know what? There is still some stones in us and thorns in us that we have to remove. So, what does it mean? Tayong mga Kristiyano ay patuloy na magpapasakop sa ating Panginoon. We allow God to work in our lives. Oh Lord, remove my pride. Remove my stubbornness. Lord, i-remove yung ayokong makinig sa iba. Lord, remove yung nakikinig nga, pero, presumptuous listener. Nakikinig, pero meron na siyang principle na ayaw pero nakikinig. Mga presumptuous listener. Diba? Sometimes, ganun tayo. Ayaw nating magpasakop. We cannot just lay down, we cannot just sacrifice. Hindi tayo makikipag-fellowship with. Kasi nga, may mga nakikita tayo na ganito, ganyan. Pero we are God's workmanship. Ayaw kong maging balakid ang relationship ko sa iba para hindi ko magampanan at hindi ko magamit ang God's potential and God's Word, God's power, the Holy Spirit who works in me so that I will be upang ako ay patuloy na maging mamumunga na Kristiyano. Hindi ko hahayaan na matisod upang hindi ako magpapatuloy at maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon.
I am God's workmanship. God works in my life. Before the foundation of time, Jesus died on the cross for me. The Holy Spirit is in me. The Spirit of Christ is in me. He lives in me. Therefore, tayo po ay may mga potentials. Let us discover that potential and find our niche. Serve God wherever and whatever you can do. Lalong-lalo na po sa pag-edify, pagpapatibay ng ating iglesia. Amen? To challenge you today, I would like to read from 2 Timothy chapter 2, verse 20. Sabi po ni Pablo sa kay Timothy, "Now, in the great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable use. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful for the master of the house, ready for every good work." Amen? Gusto ba ninyo na yung gold na baso o gold na lalagyan, right? That is for honorable use. That is for the ornament or parang magagandang display doon sa loob ng tahanan. Pag may bisita, papakita mo yung mga gold na mga kasangkapan mo. O yung pinakamagandang kasangkapan, gawa sa ginto or gawa sa pilak, inilagay doon sa banyo, ginawang tabo, used for dishonorable use. Di ba? But God wants us to cleanse ourselves, honor, so that we will be used for as an honorable vessel in His sight. We will be set apart and useful for the master of the house. Today remains the challenge that we Christians ay magpapatuloy na magpapagamit sa harapan ng ating Panginoon. Gagamitin niya tayo sa church. Gagamitin niya tayo as Christians who will serve other people, who will be productive Christians, who will just bear fruits, and other people can see that fruits. Diba? And become a testimony for others. Paano po tayo? Paano po magsimula iyon? We have to humble ourselves. Allow God to remove the thorns and the stones in our hearts. Paano? Read the scripture. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, the scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, or discipline, for training in righteousness. Sometimes, yung salita ng Diyos, pinapalo tayo, nasasaktan tayo. Minsan sasabihin natin, ay, pinapakinggan niya ako. Yun talaga, ako yung inano ng pastor, pinapakinggan niya ako. But the word is really for us. Allow God to work in our lives. Lord, I lay down all these stones. Remove all the hurdles in my heart so that I will be right before you. Ultimately, we are God's workmanship. And as a workmanship before God, it should lead us to humble ourselves before God so that we will honor and glorify Him. Amen? We will honor and glorify God. Do you want our lives to be like that? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon na puno ng biyaya at habag, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig na walang hanggan. Maraming salamat sa biyaya ng kaligtasan. Maraming salamat sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo, sa buhay na ito, at sa iglesia na ito. Nawa ang aming buhay ay patuloy na maipapahayag ang inyong pag-ibig, ang inyong kaluwalhatian sa lahat ng aming gawain, upang sa bawat pagkakataon, ikaw lamang, O Diyos, si Kristo ang siyang maghari sa aming mga buhay, ang siyang maipapahayag, ang Diyos ng aming kaligtasan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Napasunod. Kala ko meron susunod. Oo. Ito po.